Posibleng hindi lang kasong obstruction of justice ang kaharapin ng sino mga mapapatunayang tumutulong sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kundi pati na rin ang mas mabigat na parusang perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ito ang naging diin ni Justice Secretary Frederick Vida kasunod ng nangyaring pag-alis ni De La Rosa sa kustodiya ng Senado. Ito'y sa kabila ng umiiral at balidong warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon sa Department of Justice, malinaw na may pananagutan ang sino bang tutulong sa isang pugante na umiwas sa pag-aresto at maaari itong magresulta hindi lamang sa kasong kriminal kundi pati sa permanenteng pagkawala ng karapatang manungkulan sa pamahalaan. May I remind on the PD 1821, which is the obstruction of justice. There are several acts being punished under that law. Concealing offenders, tampering with evidence, witness tampering, misleading authorities, delaying legal processes. And let me remind also that if you are a public official or employee found guilty of committing these acts, there's an accessory penalty that you would be perpetually disqualified from holding public office. Kaninang umaga kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group na nai-refer na sa Department of Justice ang reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla at 5 pang individual kaugnay ng umunoy pagtulong tumakas sa senador. Pero tikom pa rin ng ahensya kung ano ang kanilang magiging susunod na hakbang hinggil dito. Patuloy kasing sinusuri ng panel of prosecutors ang mga pangyayari, kabilang ang mga pahayag mismo ni Padilla na umaming isinakay niya si De La Rosa paglabas ng Senado. Git ng ahensya, sapat na ang naturang pahayag bilang bahagi ng factual basis ng investigation. Bagamat hindi na ipinasabi na si Padilla para magpaliwanag, bukas ang DOJ sa anumang karagdagang impormasyon na makakatulong sa investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.